Sa video na ito ay share ko sa inyo or ituturo ko sa inyo ang proper na text sa isang lalaki if ever na ini-ignore ka. At hindi lang yan, dahil share ko din sa inyo ang mga dahilan kung bakit kayo ni-ignore ng isang lalaki. Kasi kung hindi mo alam ang proper na way or approach ng pagte-text sa kanya at nagpadala ka sa emotion or galit mo, pinapakita mo dito na ikaw yung mas affected. It means kapag ikaw yung mas affected, pinapakita mo na ikaw yung mas mahina. At kapag ikaw ang mas mahina, mas madali ka nilang kontrolin. Mas madali ka nilang paglaruan or paikot-ikutin kasi nga mahina ka sa tingin nila. So ang proper na pagte-text or approach is that nakakatulong para ma-maintain mo yung dignity mo at maipakita mo na ikaw ay hindi mahina or ikaw ay hindi kayang i-manipulate or kontrolin ninuman. So kung interesado kang malaman at pagod ka na din sa pagbebeg or paghahabol ng kanyang atensyon, watch this video. So, unang-una sa lahat, pag-uusapan muna natin ang tatlong dahilan kung bakit ini-ignore ka ng isang lalaki. Of course, unang-una sa lahat, wala siyang pakialam sa'yo. Kahit mawala ka pa sa kanyang buhay, kumbaga parang taking for granted ka lang or, kung wala siyang magawa sa buhay, is that sa'yo lang ginugugol. And kahit mawala ka pa, kahit na hindi ka pinapansin, hindi siya affected. So, that's a problem. Kasi most of the time, marami ang mga babae, even mga lalaki na sineseryoso agad ang isang relasyon na hindi pa sila sigurado porque gwapo, porque kinilig, porque attractive yung tao is that sa feeling nila ay mahal na din sila ng tao na yon. Yung pala pinaglalaroan lang, yung pala ginagawang panakibutas lang, yung pala parang wala lang silang magawa sa buhay kaya ka pinapatulan. Okay, so ang una ko munang gagawin ay sasabihin sa inyo ang mga dahilan kung bakit ini-ignore ka ng isang lalaki, and after that, sasabihin ko rin sa inyo ang solusyon or dapat mong gawin or dapat mong i-text. So, uunahin ko sa number 1 kung bakit ka ini-ignore ng isang lalaki is that dahil wala siyang pakialam sa'yo. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya sineryoso. Kumbaga, panakibutas ka lang, taking for granted, or wala lang siyang magawa sa buhay, kaya ka pinapatulan. Ito ang napaka-delikado kasi most of the time, kapag nahulog yung feeling mo sa kanya, is ang hirap sa'yong umalis, ang hirap sa'yong tiisin siya, or ang hirap sa'yo na hindi siya makausap or hindi ka mag-reach out sa kanya. And ang tendency dito is that ikaw yung naghahabol sa taong ayaw naman sa'yo. So ang proper na text mo dito is that huwag ka nang mag-text. Putulin mo na ang pagre-reach out sa kanya. Once again, mahirap, pero wala nang akong mas magandang may advice sa'yo or technique or tricks. Ayaw ko nang magsinungaling pa. Ayaw ko nang i-sugar coating. Ang pinakatanging solusyon dyan is that putulin mo na at mag-move on ka na. Okay, so what if nag-reach out ulit siya, tapos nagpapakita na interested na naman siya sa akin? Maybe nag-away na naman sila ng jowa niya, or maybe wala na naman siyang magawa at ikaw lang yung pinaglalaanan niya ng oras, or sa'yo lang niya sinasayang kasi, especially kung may sex na nangyayari sa inyo. Sa panahon na ito, grabe na bihira na yung makikipag-sex sa'yo dahil mahal ka, kundi nakipag-sex lang sa'yo dahil sa kalibugan or gusto ng laman. Kaibigan, that is very dangerous po. Wala ka pong magandang future dyan. So please lang, putulin mo na. Huwag ka nang mag-reach out. Naintindihan mo na? Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang maghintay ng kanyang text. Huwag ka nang umasa pa. I-block mo na, delete mo na, mag-focus ka na sa ibang bagay kasi in the first place, ini-ignore ka niya dahil wala siyang pakialam sa'yo kahit ano pang masamang mangyari sa buhay mo. Masakit, pero yun ang katotohanan, kailangan mong tanggapin at kailangan mong tibayan ang iyong loob. Lagi mong tatandaan, hindi porke ini-ignore ka or hindi porke hindi ka siniseryoso ng ibang tao ay wala kang value. Meron kang value, nasa mali ka lang na tao. Okay, ayos. Proceed na tayo sa number 2 na dahilan kung bakit ka in-ignore at ano ang dapat i-text.
Ini-ignore ka ng isang lalaki or ng isang babae just to manipulate you. Para mahulog ka sa bitag na ikaw ang pinaglalaruan, ikaw yung palaging naghahabol ng kanyang atensyon, naghabol sa kanya para mas madali kanyang mapasunod sa kanyang gusto at mapalabas na siya ang tama at ikaw ang mali dahil ikaw ang naghabol. Masakit po pero yung ang totohanan. Maraming gumagawa nito na kahit wala namang importanteng ginagawa, is that hinahayaan na lang na kawawa ka sa paghanap or paglalaan ng oras. Kahit busy ka, is that para lang makontak mo siya, pero hindi nila pinapahalagahan. Why? Para ma-manipulate ka nila. You know, psychologically speaking kasi, tayo, nature natin, na habulin or hanapin ng oras yung mga taong walang oras sa atin. Kasi most of the time, merong tao na gustong mag-spend ng oras sa atin, hindi natin yun pinapahalagaan kasi available na. Bilang isang tao, we chase someone's attention na ayaw sa atin. So, minsan ang ibang tao ginagamit yon just to manipulate you. Minsan sila'y pabiktim. Minsan gagawa ng istorya para mapalabas na sila ang tama at ikaw ang mali, at it ends up na ikaw ang palaging naghahabol at tigang ng kanilang attention at sila yung may value, sila yung nasa taas at sila yung namamanipulate sa'yo. Papasunod ka sa kanilang gusto. This is also very dangerous kasi most of the time, itong mga tao na to, hindi sila nagseseryoso isang relationship. Maybe they love you, but hindi buo or hindi pa sila ready ng deeper na commitments. And ang hirap po mag-pull out sa manipulation na ito, especially kapag na-addict ka na sa paghahabol. Pero nga lang, kaibigan, wala nang ibang mas the best na gawin kundi ang mag-walk away. So ano ang dapat mong i-text? Maybe kopyahin mo ang sasabihin ko or gagawa ka ng sarili mong sentence as long as yung content niya ay meron. So ganito lang. Good morning, good evening, good noon, hello, hi, baby, sweetheart, darling, babe, whatever ang tawagan nyo. Simple lang. I hope na okay ka, I hope na masaya ka, and I hope na mag-reach out ka na or mag-text ka sa akin. Because I love to fix our relationship. But if you're not interested, just let me know. Kapag hindi ka pa nag-reach out within this week, it just means that you're not interested. I should let go of you na. Period. Wala nang ibang drama, wala ka nang ibang sasabihin na ganito. Alam mo ba yung mga alaala natin? Alam mo ba na sobrang nasasaktan na ako? You know, sinasabi mo na yung simpleng message mo lang yon, parang natitrigger na yung fear niya na mawala ka sa kanyang buhay. Kasi even na minimanipulate ka, deep inside, meron din siyang takot na mawala ka. So, yung takot na yun, maaaring matrigger sa text mo na yan kasi may warning. Although pinakita mo that you still care about your relationship, about sa kanya, but you're not willing na mag-under ng kanyang control na i-manipulate ka lang niya. So, this is very, very, very important na i-text mo sa kanya at tama na ang napakahabang drama. Huwag ka nang magalit sa kanya because there is no point para magalit ka. Are you getting it? Ikaw lang ang kakawawa, ikaw lang ang mai-stress, kaibigan. Okay, ayos. Proceed na tayo sa number 3 na dahilan kung bakit ka in-ignore at ano ang dapat mong i-text. Ang isang lalaki ni-ignore ka dahil nasaktan mo siya. Dahil meron kang nagawa na kung saan nasaktan din siya. Huwag niyo sabihin ng lalaki walang feeling na hindi nasasaktan. Most of the time, pipiliin namin na tumahimik, lumayo. So kung ako sa'yo, kapag alam mo na nasaktan mo na siya, kapag na-evaluate mo, naisip mo na baka nasaktan mo talaga siya, bigyan mo siya ng space, pero sa pagbibigay mo yun ng space, paalalahanan mo siya. I-text mo sa kanya ito, hello babe, hello mahal, baby, I'm so sorry. I love you and I am interested to fix our relationship. I hope that you'll text me back. I love you. So ganun lang. Huwag napakaraming drama. Huwag kang mag-sorry ng chat, sa chat or text.
gawin mo yun sa personal. At kung hindi pa siya nag-reach out, kaibigan, hayaan mo. Bigyan mo siya ng space. It doesn't mean na hindi kanya mahal. Gusto niya muna ng space. Pabayaan mo lang hanggang mag-reach out yan. Magre-reach out yan dahil mahal ka, wag mo lang madaliin. Take time. Okay? Minsan kasi, matuto tayong na ibaba ang ating pride, be humble, and mag-reach out sa ating partner. So, I hope na meron kayong natutunan sa video na ito. I hope na nakatulong ako. And maraming salamat sa inyo sa mga nag-share, nag-likes, and subscribe, sa mga nag-send stars, sa lahat-lahat. Thank you so much. May God